Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Lahat tayo kampe sa katotohanan at panig sa katapatan. Nagliliwanag sa kaputian at yan ang pangungunahan ng Team Puti. Kami man ay nasa kabilang panig ng studio, naninindigan pa rin kami para sa tama. Hustisya ang sigaw ng Team Pula! Simulan na nating makialam dito sa Face-to-Face Harapan. Sani puwersa sa pakikibaka para sa tama at dapat. Yan po ang ating harapang tagapayo. Sa mga nangyayari sa paligid, alagaan ang katinoan ng pag-iisip. Bilin ni Dr. Camille Garcia. Sabi niya, labanan ang mali, pero mas magandang umiwas na agad sa mali. Paalala po yan ni Brother June Banaag. Panahon na para may managot sa batas. Nagbabantay, Attorney Lorna Capunan. At ang naka-interview kay Batman of the Philippines noong rally sa Luneta last weekend. Kilala mo yun, yung Batman? Si Batman, oo. Oo. Tignan mo yung TikTok niya. Okay. At ang nagliliwanag sa kaputian, pinagtangka ang dungisan pero nasa kanya ang katotohanan. Ang nag-iisang atin ang masa, palakpakan natin, Corina Sanchez Rojas, Ate Cori! Puti, ano po, ito po ay pakikiisa ng face-to-face harapan sa nagaganap ngayon sa ating bayan. Payapa po kaming nagagalit din. Kasi dito po sa ating programa, kitang-kita ang resibo ng sobrang kahirapan ng mga tao at ang pagkukulang ng local government at barangay sa ordinaryong mga tao. Tama? Okay. Hirap na po ang lahat mabuhay lang. Mapaaral lang ang anak, makakain lang, makahanap man lang ng trabaho. At pagkatapos, makakadiskubre tayo sobrang yaman na ng mga nagnanakaw sa pera natin. Diba? Okay. Gusto lang po namin pumirma kasama ng lahat ng nagpunta sa rally noong September 21 na kami po ay kaisa sa paghanap ng hustisya. Tama? Ayan! Tumutulong po kami dito sa face-to-face harapan sa araw-araw naming pagtulong sa mahihirap nating kababayan. So, para sa bayan, one problem at a time, dito sa face-to-face, tayong lahat ay magkaisa. Yeah. Yan! Magkaisa tayong lahat. Ama na gustong bumawi sa anak kahit si anak ay sumakabilang buhay na. Nakakalungkot. Kaya nga, balak niyang makuha sana ang mga labi ng anak at ipagluksa ito. Pero ang lolang nag-alaga, matindi ang tutol. At ito ang masakit na laro ng buhay sa agawan ng bangkay. Si Aldrin ay 24 na taong gulang at panganay sa 3 anak ni Marlon. Pero si Aldrin ay lumaki sa pangangalaga ng tiyuhin na si Mark at kay Lola Digna. At nitong September 16, 2025, si Aldrin ay namatay dahil sa sakit na meningitis.
wala nang karapatan dyan si Marlon. Kasi mulat sa pool, maliit pa lang yan hanggang sa nagkasakit yung bata, hindi niya inarugayan, hindi niya tinignan yan, wala siyang binigay na panggastos. Kung ako sa iyo, Marlon, hayaan mo na lang yan sa lula niya para mapayapa. Huwag niyo nang pag-agawan ang bangkay kasi nandyan na yan eh. Para mapayapa, para guminawa naman ang buhay niya sa kabilang buhay. Hayaan na lang nila si Marlon na sumilip dito, bisitahin ang kanyang anak na namatay. Dahil yun ang huling sandali na para makita niya ang kanyang anak. Isang tabi muna ang galit sa isa't isa. Bigyan ng maayos na burol at libing para na rin sa kaitatahimik ng kaluluwa ni Aldrin. O eto na, ang magkakaharapan, Marlon at Mark, harapan na! Ayan. Ilan taon na po yung anak ninyo? 24 po, going to 25 this. Nakaburol pa rin siya ngayon. Opo, opo. Ano ikinamatay ng anak po ninyo? Meningitis po ang naging findings ng doktor sa cause of death niya. At ano po yung naging dahilan? May sira ba siya sa ngipin? Yung pigsa niya po dito nun eh. Bali lumalim po ng lumalim. Hanggang sa na-infection na po. Usually, pag yung kahit na anong infection, pag pigsa from neck pataas, medyo kailangan talaga agapan yon. Kasi usually yun po yung nagkakos ng inflammation ng meninges ng brain. Ayun, nakakatakot siya. Okay, so ang reklamo ninyo, yung anak mo gusto mo sanang makuha. Opo, opo. Mula doon sa pamilya ng iyong asawa. Opo. Yung asawa mo nasaan na? Nasa ibang bansa po siya. O iniwan din yung anak mo? Since 2008 po. 2008? Nag-abroad po siya. Hindi, pero nagpapadala naman siya ng sustento. Dati po. Pero sa ngayon, wala na pong paramdam sa kanya. Pero may relasyon po kayo sa inyong anak? Meron naman po. Meron? Opo. Ano po ang gusto ninyong mangyari ngayon? Gusto ko lang po sana, yung anak ko, makakuha ko po yung kustodiya bilang pagiging father kasi matagal po akong nawala sa kanya eh. Hindi na po ako binakita eh. So, lately, yun nga, yung text siya sa akin, baka pwedeng punta, may anak mo, dalawin mo naman dito. Nung unang kumpanya, wala po talaga akong financially kasi yung trabaho po hindi naman po stable. Part-time job lang po ang pagiging referee po ng basketball po. Off-season po siya ngayon kasi. So, wala po rin po akong pang-finance po para po sa, magagawa po na tulong. So hanggang sa... Pero kahit wala kang pera, pwede mo naman siyang bisitahin, di ba? Pwede gusto mo. Opo, kaso nga po, yun nga po ng naging sistema. Siyempre, pag pumunta ka doon, wala rin po pamasahe kasi medyo malayo rin po kasi. Nasa North Caloocan na po ako eh. North Caloocan po. Bali, sa Manila po ang ano ko na So ang gusto mong gawin ngayon, makuha mo yung anak mo. Tapos? Ikaw ang magpapalibing? Opo, bali ganun po sana ang magiging sitwasyon. Magampanan ko naman po as a father yung pagkukulang ko po sa kanya hanggang sa huling hantungan po. Makasama ko naman po siya. O so ngayon, ang nangyayari, ayaw nilang ibigay? Opo, ayaw po eh. Ayaw nilang ibigay? Namin sa bata eh. O, ayan. Pero, hindi siguro ganun kasimple ito na siya yung tatay, na siya yung may karapatan sa anak. Siguro may dahilan din yung pamilya kung bakit ayaw rin nila i-release yung bata sa inyo, ano? Talagang nag-aruga at nag-alaga sa pumanaw na si Aldrin ay ang kanyang lola, si Mama Digna ni Aldrin. Mabigat ang pinagdadaanan ngayon ni Nanay Digna at hindi niya kayang humarap sa atin. Kaya itong si Mark, ang anak niya at tiyuhin ni Aldrin, ang haharap para kay Nanay Digna. Eto. Kaya ang kanyang panig ang atin namang madidinig, ano ba talaga ang buong kwento nito sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sisimahon? Face to face, Ayan, naisa na ni Mama Digna
yung lola ni Aldrin, yung namatay po na bata, na marinig ng lahat ang pagmamahal niya kay Aldrin. At nagpadala siya ng video sa atin, panoorin natin. Aldrin, pasensya ka na. Kasi nung nasa ospital ka, hindi kita dinala. Sana maunawaan mo ako. Pero ngayon, tapos na yung paghihirap mo. Wala nang aapi sa'yo. Alam mo naman yan, di ba mahal kita, hindi kita pinabayaan kahit kailan. Ngayon, sa ano ka na, maganda na yung pupuntahan mo, hindi ka na maghihirap. Sana masaya ka na sa pupuntahan mo. Na mahal kita. Bakit sinabi ng lola niya na wala nang aapi sa'yo? Inaapi ba siya? Hindi kasi po, naranasan po niya maging palaboy. Yung tumira kung saan-saan. Kaya lahat po ng mga kasalanan, nagnanakaw sila, ganun, karnap, lahat po ng mga kalokohan. Kaya madalas po yan, nakukulong. Kami rin po ni mamang nagsasakripisyo para lang. Napakalinaw dito na kapag ang bata hindi talaga nabantayan, nabigyan ng guidance, talagang mapupunta nakulong. Ilang ulit daw nakulong. Bakit ayaw daw ninyong ibigay yung bangkay ni Aldrin dito kay Marlon? Kasi alam po naman po, wala rin naman po siyang paglalagakan sa bata eh. Tsaka nangako po kami ng mama ko na hanggang sa uli, hindi ka namin pababayaan. Iaayos ka namin. Okay. So meron na kayong paglilibingan? Meron naman po na, kaya lang pupuntahan pa rin po namin. Pupuntahan pa? Apo. Pagka ganon, talaga nakaburol yan ng ilang linggo? Ganon? Bago Hindi naman po patatagalin na rin po. Hindi nyo patatagalin patatagalin lang po ng birthday niya, idilibing na rin. Saan nyo naiisip na lugar siyang ilibing? Sa Sangandaan po. Meron sa po Sangandaan? meron Gusto po nyo silang libing, ayaw nyo ng cremation? Ayaw po. Ilan ba ang anak niya? Ilan ang mga kapatid pa niya? Tatlo po yan, tatlo. Tatlo? Opo. O yung dalawa, anong nangyari na? Andun po, nasa tatay niya po. Nasa mga gandang kalagayan po yung dalawang anak ko po. Nagtatrabaho po isa po nag-aaral po ng for psychology. Kaya lang malaki rin po galit sa kanya. Paano nangyari na yung dalawa ay maayos at ito ay napariwara? Bakit kaya, Marlon? Siguro nga po, dahil din po sa kapabayaan ko. Kinup ko po rin naman po siya. Tumira ako doon sa bahay ng kapatid ko. Kasi ang nangyari po noon, ate ko rin nagpabalik-balik po siya ng tirahan eh. Hanggang sa nakita ko po yan, pinatutulog nila sa gate nila, katabi ng aso. Doon natutulog yung anak ko. Nasa isilip ko, kinukuha ko. Ayaw naman po pumunta. Minsan po, lumapit sa kanya, nagsusumbong yung bata, humihingi ng tulong kung pwedeng makatuloy. Ang nangyari po, pinagtabuyan daw po siya, nagsusumbong sa amin yung bata. Di raw po siya tinanggap bago niya kinakasama. Paano ito, Attorney Lorna? Sino ang may karapatan sa bata? Sa batas, under Philippine law, sa batas natin, ang may klarong karapatan, yung biological father. Kung sino yung tatay ng anak, no? Whether in life or in death. Pati yung pag-decide ng last rites, saan ililibing, biological father. Kaya lang, rinirecognize rin ng batas natin, may exception yan. Yung exception dyan is in a case of abandonment or neglect. Pero pag inabandon ng nanay or tatay, yung biological parents, at in your sa situation na to, yung lola at kamag-anak at maternal relatives, no, ang nag-alaga, ang tawag dyan is substitute parents. Rinirecognize yan ng batas in loco parentis, in place of the parents. Ngayon, ebidensya na yan. Kulang ang mga salita para ipaliwanag ang nararamdaman ng
mga naiwan ng kanilang mahal sa buhay na si Aldrin. May makakasama pa po tayong nagmamahal kay Aldrin, ang kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo. Dati ayaw padalawin sa burol si Marlon. Pero kahapon, sa tulong ng Face to Face, ay napakiusapan po natin si Mama Digna na kayo po'y nakadalaw. Oo, nagpapasalamat po ako kay Papa Lance na tumulong po sa akin para po kausapin yung side ng pamilya po nung... Opo. Kababata ni Aldrin at nag-alaga sa kanya sa ospital. Yan ang kakampi ni Marlon. Okay, Carla, humarap ka na. Ano ba nangyari sa kanya't nawawala daw sa pag-iisip minsan? Kasi po, nung time na nasa ospital na po siya, tapos nung nawawala-wala po siya, umaabot na po sa point na hindi niya na po ako kilala. Kaya nung nasa confined po siya na panahon, tinatanong ko siya lagi pag nasa kondisyon siya, na sino ako, kilala mo pa ako? Alala mo, naglalaro tayo dati, ganyan. Tapos umaabot po sa point na tinatali na siya ng mga doktor. Kasi hindi na po talaga siya nagwawala na po talaga siya. Carla, una salamat kasi kahit hindi mo kadugo si Aldrin, nandoon ka para sa kanya. Bakit ka ngayon nakakampi kay Kuya Marlon? Kasi po, umabot po sa point na abala na rin po ako, ganyan-ganyan. Tsaka second pump ko na rin po sila Ate Digna. Yung pamilya po namin, which is lapit na rin naman po na kamag-anak namin sila Ate Digna. So parang tatay mo na rin si Kuya Marlon, parang ganun? Hindi po, sa akin lang naman po. Nung nagkagulo na po rin sa burol na nung lumutang po si Kuya Marlon, ayaw po nilang ipasilipin to. Parang ang punto ko sa kanya, dapat hindi ganyan. Correct. Parang ang side nila, kahit malapit din sa akin sila Ate Digna, dapat pasilipin nila to bilang ama to dahil sa huling pagkakataon di na sila nagtatalo eh. Bakit ganun no? Yung mga mas nakababata pa yung mas maluwag ang isip at may pang-unawa. Umaabot po sa point na nag-away sila, may mga dumating na po na tanod Kaya sa lang naman kayo burol. nag-away, Hindi po parang nila naisip lumalabas. na nakaburol na yung kababata ko, ang dami ng hirap na dinaanan. Manong magbati na lang sila sa kahuling hantungan ng bata. Patay na kasi yung bata. May huli bang sinabi sa'yo si Aldrin nung medyo maliwanag pa ang isip niya? Wala naman po na kasi. tungkol sa tatay niya? Nangyayari po pag nasa ospital siya, talagang hinahanap niya rin po si Ate Digna eh. Na nagpapasalamat siya kasi nga po, yung si Lola Digna po, ayun po yung parang sumusustain sa lahat ng parang nanay financial na gastos sa ospital. Nagpapadala lagi ng pagkain. Ako po kasi nagbantay kay Aldrin. Ako po yung naging kapalitan po ni Kuya. Okay. Hindi daw kasi naging ama si Marlon hanggang sa huling sandali. Ayon yan sa kakampi ni Mark, Yang, humarap ka na. Yang, bakit naman sinasabi mo na hanggang sa huli hindi naging ama si Marlon kay Aldrin? Hindi naman po talaga kasi nung 8 years old pa lang si Aldrin, nasa amin na po. Si Mama Diggs na po talaga yung nag-asikaso sa kanya. Ang amin lang po, bakit po gusto niyang kunin? Meron ka bang pampalibing sa kanya? Meron. Saan ka Pwede kukuha? ko pa, yung mga kapatid ko, masusuportahan ako. Samantalang nung nasa ospital, ni magkano hindi mo maintindi. Paano hindi? Paano hindi? Sino ba kasama nung anak ko nung nasa ospital unong pumanaw? Yung time na nakita mo yung anak mong ganun, ba't hindi mo kinuha? Paano ko makukuha? Sige nga. Pinatulog nyo sa jeep? Kaya paano pag-aarugaan sinasabi nyo yan? Nakita mo palang ganun, ba't hindi mo kinuha? Paano ko makukuha nga? Tinatanong ko kung saan nasa nakatiraan ako, sinasabi nyo ba kung saan? Ikaw nakita mo nga, di ba? Yun nga. Nung pagkakakita ko, kinuha ko yung anak ko. Tsaka sinasabi nyo na si Kuya Marlon pinabayaan niya, base sa mga naririnig namin ngayon, hindi rin talaga 100% okay yung sitwasyon ni Aldrin dati sa inyo. Malalaman ko ba kung natutulog sa jeep yung anak ko kung walang nagsabi sa akin o walang nagparating sa akin? Sinabi niyo ba sa akin na sa jeep niyo pinatutulog yung anak ko? So parang tama nga, hindi nga siya nagtatanong, may nagsabi lang. Pero nabisita mo siya sa ospital, ibig mo sabihin nandun ka bago siya mawala? Opo, ako po nakabantay sa kanya. Anong siya'y mawala? Opo.
Nakapag-usap pa ba kayo? Nung pagkuha ko po sa kanya sa jeep, ginawa ko po siya so wala akong financially. Lumapit po ako sa tita ko para maiupa siya ng bahay. Oo. Kasama ko po siya, humingi po ako ng 2,000 para po maidown sa bahay. So, nakapagsama po kami nung sanghalian, pinakain ko pa po siya. Pagdating po nung gabi, wala na, hindi na po siya makakain hanggang sa nilagnat po. Naging komplikado po kasi yung sakit niya. Nanginginig po siya, tapos the other day, ganun, hindi na po kumakain. O kaya na, so ikaw na nagdala sa ospital? Opo, nung September 11 po na madaling araw, nakita ko po na kinukumbulsyon siya. Tumitirik na po yung mata. Grabe. So, dinala ko na po ng ospital. Nasa huli talaga ang pagsisisi, ano? At sa pagkakataong ito, nagsisisihan sila. Okay. Ano ang opinyon ng mga sausawero at sausawera dito? Sino ang mas may karapatan? Sino ang nagkulang? Sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Napakasalimuot, napakalungkot, pero kailangan natin pag-usapan. Nangyayari talaga ang ganito, ha? Anong sinasabi ng mga kakampi natin dyan, Ryle? Ay, syempre po, ang linaw-linaw naman po ng sitwasyon. Bigyan po natin ang karapatan ng tunay na ama. Dahil ang tunay na ama, sisimulan niya po yung sa simula hanggang sa kahuli-hulihan po ng buhay ng kanyang anak. Yun lamang po. Sa point pa lang na nalaman mo na may sakit yung anak mo, dapat dun pa lang, una pa lang, kinuha mo na siya para yung sinasabi mong makabawi ka sa kanya, maipabdaman mo na sa kanya yung pagmamahal mo habang nabubuhay pa siya. Hindi yung wala na siya, paano mo papadama yung pagmamahal mo bilang ama sa kanya kung hindi niya na ito mararamdaman? May gusto ka sabihin, Tuesday? Tingin ko, Ate Kuring, ang pagiging magulang hindi lang sa dugo kailangan maganap eh. Kailangan nakikita sa gawa. Oo, actually, gusto ko sabihin na ang mga nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas ngayon, we have failed the youth of this nation. We have. Tayong mga matatanda, tayong mga nauna, tayong dapat nagtuturo ng tamang gawain, tas ngayon nagugulat tayo, nagkakagulo at sila ang nagsisimula. Paano pinabayaan natin? Ganon na ganon dito. Mababalik pa si Aldrin kung magsisisihan lang tayo dito. Ba't di na lang mag-uusap, tas ayusin na lang para makapagpahinga siya ng mapayapa. Diba? Yun na lang. Kung nakikita niya tayo ngayon, malambang nai-stress pa rin di makapagpahinga. Kasi nagtuturuan lang. Aldrin, pasensya ka na ha, pero ipinaglalabang ka rin namin sa oras na ito. Inaayos namin para sa iyo. Respeto po sa patay, pero sana po magkabati po ang dalawang pamilya. Yun ang layunin ng face to face. Okay, Attorney Lorna, kahit na missing si Marlon, yung tatay, sa malaking bahagi ng buhay ni Aldrin, siya pa rin ba ang may karapatan bilang ama kay Aldrin? Sabi mo kailangan may mamagitan? Kailangan kasi pwedeng i-defend ang both sides, no? Kasi yung biological father nga may legal right. Pero ang talaga nag-alaga, substitute parent, yung maternal, yung pamilya ng asawa. Ang konsepto ng support, kasi ang pinag-uusapan natin, support, hindi lang yung sinong may karapatan no, sa body, no, kay Aldrin. Yung support kasi, dapat alam ng mga magulang, hindi lang financial yan. Miski na wala kang pera, pwede mo namang, lalo na nasa parehong barangay kayo, no? Magkapit bahay lang kayo, pwede mo naman pakita yung pagmamahal mo sa anak mo kasi hindi naman nami-measure yan sa pera. Pag-usapan nyo na lang. Oo nga, palagi ko pag-usapan kasi patay na siya. Diba? Okay, thank you, Attorney Lorna. Dr. Love, punong-puno ng panghihinayang si Marlon. Paano kaya siya makakaharap ng kapatawaran? I think, kaya niya gusto talagang bumawi ngayon. Gusto niyang patawarin ang sarili niya eh. Exactly. Diba? Parang makabawi. Huli man ng lahat, makabawi man lang siya sa kanyang pagkukulang. Sa tingin ko, Ate Kuring, alam ni Marlon yung pagkukulang niya. At hindi natin maikakaila. Marlon, mag-iiwan sa amin lalo na, ng aral ito, ang pagkakaiba ng tatay sa ama. Ang tatay could be a biological father, pero yung ama, yun yung sinasabi ni Tuesday kanina, na wala sa dugo. Yung tunay na nagkakalinga sa kanyang anak. I can relate to this, Marlon.
mayroon akong anak sa labas na nasa ibang bansa na bihira kami magkita. No? So, nakaka-relate ako bilang isang tatay. Kasal ka dito sa nanay ni Aldrin? Okay. Sa tingin ko lang kasi, yung bata mayroong mental health issue bago pa siya nagkaroon physically ng kung ano-anong mga problema. Kasi naging criminal mind na nga siya, pinag-usapan namin ni Doktora. Baka nagre-rebelde ang bata. No? Kung bakit nagrebelde ang bata, yun ang dapat nating makita. Kulang ng atensyon. At yun ay nakita niya sa pagkawala ng ama. Ang ama naman, nagbabayad puri nung may sakit na yung anak. Too late, sabi nga, di ba? Pero gusto niyang magbayad puri. So, ang solution nito, parehong may pagkukulang kasi dapat pasalamatan din ang pamilya ni Mark sa pag-aalaga doon sa bata. Kahit ganun yung bata, criminal mind, sakitin, may tuberculosis, everything, pinaghirapan pa rin nila. Hinahanap ang ama. May pagkukulang sa magkabilang side. Ngayon, patay na si Aldrin. Hanggang kailan natin pakikita kay Aldrin ang ganitong sitwasyon? Bigyan na natin siya ng katahimikan. Kung gusto ng ama ni Marlon na siya ang magpalibing, I would suggest sa partido ni Mark, ibigay mo at ibigay yung responsibilidad sa kanyang ama para makita niya yung pagiging ama niya. No? Kahit sa paglilibing man lang ng kanyang anak. Dito magkakasundo na kayo. Huwag tayong masyadong emosyonal dahil nakatingin sa atin si Aldrin. Bigyan na natin siya ng kapayapaan. Kapayapaan. Ayan, tama. At magkakaroon lang ng kapayapaan si Aldrin kung mapayapa din silang dalawa sa isa't isa. Okay, Dr. Camille, meron ba makakatulong sa kanila, kay Marlon at dito rin sa grupo nila Mark, para maintindihan nila na hindi ito ang panahon ng galit at saka away? Usually, ate ko rin, kasi pag meron talagang namatayan or yung gantong klaseng loss, meron po tayong tinatawag na grief counseling. And dito sa both parties, napapansin nyo yung first step, talagang in denial silang dalawa, no, kung sino may kasalanan sa kanila. So talagang yun, pag sinabi na natin na ganitong ang nangyayari sa kanila, maaari po na pwede kayong pumunta sa amin dahil kasi pwede naman po kami mag-conduct ng grief counseling para maintindihan nyo na matanggap natin na pare-parehas kayo may kasalanan, parehas kayo na kailangan magpatawad din sa inyong mga sarili. Sana magkasundo na po kayo kasi importante po yun. Kawawa naman po. Alam nyo, kahit na sabihin nyo, inject ng ng formalin, nag-iiba rin po ang anyo nung cadaver. So, dapat lang siguro ayusin na natin ito. At hindi niya deserve yun. Opo. Hindi deserve ni Aldrin yun. Lalo pa may contagious disease. Ate ko rin may health issues din na involved dito. So, kinakailangan talaga na may ayos na yung libing. Okay, mayroong mensahe si Marlon sa kanyang namayapang anak. Pakinggan natin siya sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Okay, so medyo masalimuot itong ating sitwasyon, Walang paraan dito kung hindi talagang tumulong na tayo at itawid sila sa tulong na pwede ring ibigay ng gobyerno. Ito yung sinasabi natin na hindi alam ng mga tao na pwede silang tumakbo sa gobyerno kasi yan ay may pondo. Sabi nga ni Doc Camille kanina, kung ilalapit natin kayo sa LGU, ay mayroon silang probisyon para sa tulong ng burol at palibing. Kasi nag-calculator kami kanina Doon pa lang sa burol, 40,000 na. Dito naman sa palibing, aabot ang 15. So, tingnan natin kung anong maiaambag ng gobyerno. Itatawid namin kayo. Dapat, kasi binayaran na ng buwis natin yun Diba? Kailangan singilin natin sa kanila yon. Ngayon, kung ano man ang nasa batas na ibibigay sa kanila, dapat ibigay, kami mismo ang sisingil sa kanila, yung balanse, kami na yon. Sa face-to-face, okay? Kami na ang tutulong sa inyo para mabayaran na lahat. Wala na kayong balanse sa ospital. Wala na. Wala na. O at least
pinagdusahan nyo na yon, di ba? Nabayaran na yon. Tumulong ka ba doon? Actually po, wala pong binayaran totally lahat talaga sa Nilapit ko na po sa malasakit. Sa Inayos ko na po yung malasakit. payment niya po. O maganda naman, ano? Opo, wala po. Maganda yung Maski piso malasakit po, wala akong project na bayaran. yan, ano? Okay, so at least yon nakatulong na ang gobyerno doon. Okay, so tutulungan namin kayo, pero kailangan sa ngalan ni Aldrin, kayo ay magkasundo na. Sabi ni Marlon, okay na daw sa kanya sa ngalan ng kapayapaan na magdesisyon na si Nanay Digna kung saan ilalagay si Aldrin. Pero ang pangako naman nila Mark, pababayaan si Marlon na makabisita kung kailan man siya gustong bumisita. Tama? Magkasundo na kayo kasi sa huli, kayo-kayo rin ang magtutulungan. Nakita na ba ni Nanay Digna yung dalawa mong pang-anak? Opo. Siyempre, di ba, kadugo yan eh. So, kailangan talaga, kayo rin ang nagdadamayan at magkapatawaran, ano? Sa ngalan ni Aldrin, bumawi tayo. Di ba? Opo. Okay, magkamayan na kayo ngayon, bago yung mensahe mo kay Aldrin. Sige, kamayan na. Ayan, okay. Bantayan nyo, ha? Yan, bantayan nyo. Carla, na talagang magkakasundo na sila. Wala na tayong sisihan. Lahat naman may pagkukulang eh. Dito ha, sa sitwasyong ito, kawawa lang talaga si Aldrin. Ano ang gusto mong sabihin kay Aldrin? Aldrin, alam ko marami kong pagkukulang sa'yo. Nahuli ko ng dating kasi. Alam mo na naman kung bakit. Alam mo yun. Alam mo, patawad mo si Papa. Alam mo, mahal ka ni Papa na. Alam mo rin yan. Nagtatanggol kita sa tita mo. Halos mag-away kami. Halos pati pagbisita ko sa'yo ngayon. Pagbantay ko sa'yo sa ospital, alam mo yan. Kahit hindi mo na ako nakaalala, hindi mo na ako kilala. Kung kinuha kita, masaya ako na nagkinakita kita noon. Kaso hindi mo na ako nakaalala talaga. Anong pangako mo sa kanya, Marlon? Pinapangako mo sa kanya na yung dalawang kapatid niya po. Tama. Kahit na hihingi rin po ako ng tawad sa dalawa niya po kapatid. Kasi galit din po siya sa akin eh. Galit din po sila sa akin eh. Bakit? Gawa nung ginagawa ko po sa kanya na binili ko sila o nilaga ko sila sa kamag-anak ko. Na hindi rin po ako nakapagpalaki sa kanila. Sana po hindi pa pumuli ang lahat para makabawi po sa kanila. Sa ngalan ni Aldrin, makipag-ayusan ka sa dalawa mo pang anak. Opo. Na ngayon matitino, nag-aaral, nagtatrabaho, Marlon, ha? Pangako mo sa amin yan. Opo. Okay, sige. Palakpakan natin si Marlon. At sila ay nagkasundo na para kay Aldrin. Alam po ninyo, ang kabataan. Ang kabataan ay regalong alay ng langit sa atin yan. Ginawa natin sila, wala silang kamuang-muang na ipinapanganak pala sila sa sitwasyon na kinasasadlakan nila. Kawawa ang mga bata kapag sila ay sinusubo sa buhay na hindi tama, nakagagawa ng nakatatanda. Hindi ba? Napapabayaan, hindi natuturuan ng tama, bagkus nakakaligtaan pa at nakakakita ng gawaing baluktot. At doon na bubulusok ang bagong henerasyon ng kapariwaraan. Tama yung sinabi ni Tuesday kanina na ganyan din ang sitwasyon ng bansa natin ngayon. Natuturuan ang kabataan ng mga hinalal natin sa kapangyarihan ng mali. Pero may panahon pa para yan ay ibago, ha? Para maputol na ang mahabang kasaysayan ng paghihirap at kabaluktutan ng ating pamilya at ng ating bayan. Pero yan ay nasa sa atin. Ako po ang inyong ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang iharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face
pinagseselosan, siya mismo ang nagre-reklamo. Puro ka kasi pa-charming, kaya gano'n. Ay, siyempre, nagtitinda ko ng sampagita. Anong gagawin ko? Ay, naku, sa dami ng lalaki doon, asawa ko lang lagi mo inaalok ng sampagita mo. Masama ba yung parating niya? Iwasan ko na nga yung asawa niya. Kaya lang, binabalik-balikan pa rin ako. Iniwan siya para sa'yo. Feeling ko nung kasi, may nangyari po sa kanila eh.